responding with yes. And now we will tackle about the danger of delay. Last time, napag-usapan natin na ang saying no is delaying. Okay? Or ang delaying ay parehas lamang ng pagtanggi at ayaw natin sumunod. Napag-usapan natin ngayong umaga ang panganib ng pagkaantala. At delikado ang bagay na ito kung hindi kagad tayo nagdi-design. Kaya ngayong umaga atin na i-continue para tayo mabigyan ng karunungan ng Panginoon at hindi natin sayangin ang bawat mga sandali. And we will start with Genesis chapter 37, verse 19 to 22. Sa ibang mga pababasahin ko, kay Brother Ezekiel, Deuteronomy chapter 30, verse 19. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Mark chapter 1, verse 17, kay Brother Jerison. 1 King chapter 18, verse 21, kay Brother James. Kay Sister Mary, Genesis chapter 37, verse 21 to 22. Kay Sister Hannah, Genesis chapter 37, verse 22. Paulit. 1 Samuel chapter 15, verse 22 kay Brother Matthew. Kay Brother Daniel ay Genesis chapter 37, verse 29 to 30. Kay Sister Natalie ay Genesis chapter 4, verse 7. Then babalik tayo kay Brother Ezekiel, Matthew chapter 5, verse 37. At kay Brother Jerison, Matthew chapter 10, verse 18 to 20. Hanggang doon yung ating pag-aaral. So before we start, amen, tayo muna yung manalangin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dakila ka. Salamat sa iyo, Panginoon. For being with us and gathering us this day, O Lord God, para sa iyong dakilang pangalan. Brother Daniel, start to pray. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat sa lapo, patuloy sa umagang to, muli pong dinala ang bawat isa. Amin pong panalangin sa umagang to, babaan po muli pong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Tungkol sa pagpapahayag po ng pong lingkod, patuloy po ng maunawaan ang pong mga salita. Ganun din po ang gamitin nyo din po yung pong lingkod sa kanyang pagpapahayag. Daka ng Diyos, kabanalan lamang po, patuloy lumabas ang mga bibigyan salita po ng Diyos. Samahan pong bawat sa umagang to, magdala pa po ang mga kaluluwa ng Diyos, pagpalain ng bawat ng mga anak, magamit po ito para sa amin pong pag-ministeryo at pagpapalago ng aming pananampalataya sa inyo. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin, kahit pong mapurihan sa umagang to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for your prayer. Isang nurse ang nagkamali ng kanyang desisyon and naging tragic decision ang kanyang ginawa si Misty Ann Weaver. Siya isang licensed nurse sa Houston area, isang vocational nurse na nakasuhan ng burning death of 3 people nang siya ay nagsimulang magsunog sa isang 6-story office building. Ang pangyayaring ito, mga kapatid sa Panginoon, ay dahil sa kaniyang lack of action at loss of knowledge in unintended consequence. Sapagkat gusto ni Nurse Weaver to buy some time, meron kang pinapagawa sa kanya ang kanyang boss, na surgeon. So, ang gusto niya ay makaabot sa oras ang kanyang gagawin. Gumawa siya ng kaunting sunog
amen, para makakatch ng attention, pero hindi niya alam yung sunog na gagawin niya ay lalaki. Para ma-delay ang attention ng kanyang boss at hindi hanapin sa kanya, ang hinihingi sa kanya, gumawa siya ng eksena. At ito ay nagkaroon ng impact sa kanyang buhay. Nakasuhan siya, natanggalan ng lisensya, mga kapatid, sa Panginoon. At nakulong, mga kapatid, dahil sa kanyang kaso, burning death of 3 people. Kung meron tayong gagawin, hindi natin kailangan gumawa ng ibang eksena. Hindi kung anong hinihingi sa atin, gawin natin ito with obedience in the will of God. Maliit man o malaki ang ating gagawin, always remember that it has a large impact or small impact in our destiny. Whether your action would be small or your action would be large, whatever you chose, mga kapatid sa Panginoon, it has an impact in our destiny. Kung maliit na bagay, pero pinagpatuloy mo ito na magbunga, dadalhin ka nito sa isang magandang destinasyon. Pero kapag nagpapatuloy kang nagdi-delay ng iyong mabuting desisyon at takbang na dapat gawin sa kalooban ng Diyos, meron itong pagkasira sa hinaharap. Tingnan natin sa buhay ng isa sa mga anak ni Israel, partikular si Jacob, kanyang anak na si Ruben, nang si Joseph ay tangkaing patayin ng kanyang mga kapatid. Genesis chapter 37, verse 19 to 22. Amen. Pakikibasa ako kay Brother Orlando. Genesis chapter 19 to 22. At sinabi nila sa isa't isa, tignan ninyo, dumarating ang mahilig panaginip. 20. Haligayo, patayin natin siya at itapon natin sa isa sa mga balon at ating sasabihin, ilapa siya ng isang masamang hayop at tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang panaginip. 21. Subalit nang ito'y ay narinig ni Ruben, kanyang iniligtas siya sa kanilang mga kamay at sinabi, huwag natin patayin. 22. Sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magpadanak ng dugo. Ihulog ninyo siya sa balong ito na nasa ilaw. Subalit huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang siya ay kanyang mailigtas sa kanilang kamay at naibalik sa kanyang ama. Okay. Thank you, kapatid na Lando, at sa kabutihan ng ating Panginoon. Titingnan natin dito, mga kapatid, ang ating usapin about the danger of delay. Una, yung katotohanan ng buhay. Okay? The first point is the reality of life. Ang pundasyon ng buhay, mga kapatid, ay binubuo ng ating mga pagpili. Naalala natin yung sinabi ng Panginoon, ang Panginoon Jesus mismo ang nagsabi, ang matalino at hangal. Meron silang pagkakaiba ng pili. Yung isa ay tumayo sa pundasyong bato, yung isa ay sa pundasyong buhangin. Ganon din ang buhay natin, mga kapatid. We have a choice because we have a free will. At kapag hindi natin in-exercise, choosing the right path, choosing the holiness, pwede tayong magkamali, mga kapatid, hanggang sa dulo. Sapagkat ang pagpili ay tumutukoy kung sino tayo. Kung ano ang pinipili mo, pinakikilala mo kung sino ka. Pangalawa, sa pinipili mo, ipinapakita mo kung saan ka papunta. Kung ano yung gusto mong tunguhin. Pangatlo, sa pinipili mo, ipinapakita mo kung ano ang gusto mong maging ikaw. Okay?
Unawain natin yun ha. Sa pinipili mo, pinapakilala mo kung sino ka. Pangalawa, pinapakilala mo kung saan ka papunta at kung ano ang gusto mong maging. Kaya ayusin mo ang iyong pagpili. Okay? Mga kapatid sa Panginoon. Kapag hindi ka nagpili ng maganda na ayon sa gusto ng Diyos para sa iyo, ikaw ang magiging ikaw kung ano ang tinatahak mo. Okay? So, you can be engineer ka. Pwede kang maging nurse ka. Pwede kang maging doktor ka. Pero pwede kang maging hindi lang anak ng Diyos, kundi naglilingkod sa Diyos. Sa isang mas matuwid na landas sa kinabukasang nais ng Diyos para sa iyo at sa buhay pa ng iba. So, make a choice today that will bring you closer to the will of God. Gumawa ka ng pagpili ngayong umaga na malalapit ka sa kalooban ng Diyos. Huwag kang gagawa ng pagpili ngayong umaga dahil nasa church ka na ang pinipili mo papalayo ka, papalamig ka, pahina ka. Hindi ka naman talaga nasasangkapan dyan sa iyong pinipili. Piliin mo yung masasangkapan ka. Sapagkat mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng bukas na pinto para sa atin. He holds the door, amen, of opportunity for your life. At kung sumong pumasok doon, sabi ng Panginoon, maliligtas ka. Kung lalabas ka, makakatagpo ka ng pastulan. That is Jesus' promise. As He is the good shepherd, Siya ang pintuan ng mga tupa. Alam natin yun. Kung inyong binabasa, chapter 10, verse 9. Siya rin ang greener pasture. Pag lumabas ka, mga kapatid, hallelujah, makikita mo ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Once na ikaw ay makipag-isa sa Kanya, magiging ligtas ka. Kapag ikaw ay lumabas, nagpagamit ka, makikita mo ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Amen? Sa aming buhay, mag-asawa, nakita namin yun. Nung pinili namin ang kaligtasan nais niya, naligtas kami. Nang lumabas kami, nagkaroon kami ng buhay nang higit sa aming may tataguyod. Pangako yun ng Panginoon eh. When you go out, amen, kapag ikaw ay humayo, mas masaganang buhay ang ibibigay ng Diyos. Walang humahayo na naghihirap. Ito siguro ay maaari dahil sa hindi naintindihan ang kalooban ng Diyos. Pero wala talaga sa plano ng Diyos na ang humayo ay magutom. Kaya nung sinabi ang Diyos na gano'n, sabi niya, kapag may pumasok kayo doon, kainin nyo kung anong ihahin sa inyo, sipin mo may nakahanda na para sa iyo. Mga kapatid sa Panginoon. So, ang problema kasi natin, mga kapatid, is yung free will. We are free moral agents. Amen? So, binigyan tayo ng mabuting pagpili ng Panginoon. So, huwag mo kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkalam na mabuti at masama, tiyak mamamatay ka. Hindi niya sinabi na huwag mong kainin ang bunga ng punong kahoy. But, both Adam and Eve, pinili nila yung bawal. Hindi yung hindi pinagbabawal. So, ang kalooban natin, mga kapatid, ine-exercise ng Diyos sa mabuting pagpili. Okay? God will not tempt you, but God will remind you. Amen. He will not tempt you. Amen? Rather, He will remind you. Sino magte-tempt sa'yo? It's the devil who will tempt you. He will not push you to go through the will of God, but He will tempt you to go against the will of God. Hindi niya pinush si Adam at si Eve na kainin yung bunga ng purong kahoy ng buhay, pero pinush niya sila na maging kaaway ng Diyos nung kainin ang pinagbabawal.
Magkaiba sila. So, pinayagan to ng Panginoon para magkaroon ka ng mabuting pagpili kung gaano kapangit si Satanas, gaano kadilim ang dilim, gaano kasama ang kasalanan, at gaano kabuti ang kabutihan, gaano kabuti ang kabanalan, gaano kaliwanag ang kalooban ng Diyos. Kaya, ngayong umaga mga kapatid, you have to choose good, not bad. You have to choose good, not bad. Amen ba mga kapatid? Amen. Pupunta ka sa gawain, pumunta ka sa gawain. Ang pinipili mo si Jesus, hindi si brother at si sister. Amen ba mga kapatid? Pipiliin mo ang Diyos, hindi ang tao. Mga kapatid sa Panginoon. Deuteronomy chapter 30 verse 19. 30 verse 19. Sino pinababasa natin ito, mga kapatid? Deuteronomy chapter 30 verse 19 sa Tagalog. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Napansin natin mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos sa atin bilang mga anak, ang gusto ng Panginoon mag-bless ka. Piliin mo ang buhay, hindi ang kamatayan. And ang buhay ay sumusunod sa obedience at ang kamatayan naman ay sumusunod sa disobedience. Amen? Kapag masuwayin, sa pagiging masuwayin, ang nagiging bunga nito ay cursing. Ang nagiging bunga naman ng obedience ay blessing. Amen? Kaya napakasarap sumunod sa Diyos. Kaya dito ay, ang sabi ni Moses ay, therefore choose life. So bago i-turn over ang Israel kay Joshua, in-emphasize ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ang mabuting pagpili para ang free will natin hindi maging makurol. Hindi natin sundin palagi ang ating emotions and feelings, but we need, mga kapatid, to pursue the will of God. To pursue the will of God. Hindi yung ang hinahabol mo palagi, ang inaasa mo, sundin mo yung gusto mo. Gusto ko to eh. Hindi ko ba pwedeng gawin to? Pwede naman. Pero tandaan mo, sabi ng Panginoon, choose life. If you choose, mga kapatid, disobedience, you will be cursed. At ang iyong mga kasunod. Tandaan natin ito. Ulitin ko. Sa gagawin mo ngayon, mayroon na itong impact sa mga kasunod mo. Kung ikaw ay magulang, may impact yan sa mga anak mo. Pag ikaw ay panganay na anak, may impact yan sa mga kasunod mong kapatid. Pag ikaw ay mananampalataya, may impact yan sa mga tumitingin sa iyo. Hindi mo pwedeng i-excuse ang sarili mo. Huwag niyo kong tingnan, ang Panginoon lang tingnan niyo. Yan ay kahangalan. Yan ay kapurulan ng isipan. Now, idadivert mo ang tingin ng tao sa Diyos, pero wala kang ginagawa na ikabubuti para hindi mapahamak ang iba. Can we say amen? Ang tao, tinuturuan natin, tumingin kay Jesus. Pero hindi ka tinuruan ng Diyos, maging masuwain ka sa Diyos. Matitiso dali ba? Kaya ikaw, piliin mo mabuti para yung makakakita sa iyo, maniwala sila, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen! Eh paano mo maaakay sila, ang magulang mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, hindi makita sa iyo ang genuine, sincere obedience. Kapag sincere ka sa bagay na yan, alam nila, tinatawag ka ng Diyos. They will not block you, hinder you. Sasabihin pa nga nila, hindi lang may ginagawa niyo sa'yo. Tingin ko tinatawag ka ng Panginoon. Pakiramdam ko may pagtawag ang Diyos sa'yo. Kasi masigla ka sa bagay na yan. Pero pag nakita nila you are doubtful, kahit sila, ganun din. Mga kapatid sa Panginoon, maraming mga mananampalataya
ang nakakarinig ng paanyaya ng Panginoon na lahat tayo, kapag pinangaral yung salita ng Diyos, alam mo, pati ikaw, tinatawag ng Diyos. Mayo kayo pangaral ang salita ng Diyos sa buong kinapal. O sino yun? Wala tong specific name. So, general, lahat tayo. Lahat ng mananampalataya. Ang problema sa atin, ayaw natin igalang yung pagtawag ng Diyos, kundi ginagalang natin ang feelings and emotions, and our dreams and desire in this world. Pakinggan natin yung Mark chapter 1 verse 17. Mark 1:17. Sino ito? Ako. Si Brother Jerison. 17. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakayan ng mga tao. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Amen? Ang napakaganda ng interpretation dito ng ating leader, gagawin ko kayo. Kaya napakasarap kapag sumunod kay Jesus, He will mold us, make us, transform us into His perfect will. Amen. Perfect vessel that God will use according to His plan. Bago ka maging teacher of man, aayusin ka muna ng Diyos. Kaya perfect dito yung kasabihan na kapag tinawag ka ng Diyos, sasangkapan ka niya. And hindi ka niya tinawag dahil mahusay ka at mabuti ka, kundi magsasangkap ang Diyos sa mga tinatawag niya. So kahit anong kulang sa iyo, aayusin ka ng Panginoon, sasangkapan na niya para magamit ka niya sa plano niya. Ang critical dito, mga kapatid, ay yung kalooban natin. Ito ay pumipigil sa panawagan ng Diyos. Bilang mananampalataya, susunod ba tayo o nakikinig na lamang na nabubuhay na Kristiyano? Dahil marami ang nakikinig pero ayaw sumunod. Kaya pinangaral yung salita ng Diyos. Amen? Doers, not hearers, mga kapatid sa Panginoon. So, ito yung isang katotohanan, mga kapatid, na ang mananampalataya ay kailangang pumili ng matuwid na desisyon. Amen. Right decision. Sapagkat ang iyong leader, mga kapatid, si Jesus Christ na ating mabuting pastor, ay ang ating katwiran, ang ating bahagi, ang ating mana. Siya ay banal, mga kapatid sa Panginoon. So, as a believer, we are expected to make right decision. You need to preach the Word of God. Through your testimony. Sa iyong pagpapatotoo, pwede ka nang magbahagi ng salita ng Diyos. Ako'y binago ng Panginoon. Plano po ito ng Diyos sapagkat sinabi niya ang Ebanghelyo ay dumating sa atin na nagdadala ng kaligtasan at nagtuturo sa atin sa kasalukuyang panahon na lumakad ng banal at kaya-kaya sa harap ng Diyos. Ito po pala ang Ebanghelyo. Hindi po pala ito salita lang. Ito pala ay magbabago talaga ng buhay mo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, kumusta tayo ngayong umaga? Tayo ba ay nakatungtong sa dalawang opinyon o tayo ay gustong sumunod sa Diyos? 1 King chapter 18 verse 21. 1 King chapter 18 verse 21. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan na hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Pansinin nyo, ayaw sumagot. Alam natin nung nakaraan sa ating pag-aaral, ang saying no can simply be delay. Hindi ka nga nagsabi ng no, pero ayaw mong tumugol. That's no. Amen? Amen. Mabuti pa yung masabihin sa libutan. Silence means yes. Pero ang katotohanan pala, ang hindi pagsagot, no. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya, ang ating pagpili, mga kapatid,
kailangan maging available palagi. Amen? Available, and we need to choose rightly. Hindi yung available lang, pero ayaw mong pumili. Kapag ka ang iniisip natin, available kang pumili, pwede naman akong pumili. Pero wala kang ginagawa. That's a mistaken idea. Akala mo tama ang iyong ginagawa. Pero nagkakamali ka na dahil alam mo lang pwede kang pumili, pero wala kang dinidesisyonan. Wala kang ginahakbangan. Mali yan, kagaya ng nangyari kay Ruben. Pwede niyang iligtas sa kanyang kapatid. Pwede niyang dalahin sa kanyang ama. Huwag niyang patayin. Kapatid natin si Joseph. Huwag niyang gawin yan. Joseph, tayo na. Anong ginawa niya? Para magmukhang mabuti sa harap ng kanyang mga kapatid, ipinahulog niya. Hindi magalit ang mga kapatid niya. He's a man pleaser, he's seeking approval of man, not God's approval. Delay. Dahil ayaw niyang magalit sa kanyang mga kapatid niya. Dahil ayaw niyang malagay sa kanyang kamay ang malaking desisyon, nag-decide siya ng isang bagay na magmumukhang tama, pero hindi, mga kapatid sa Panginoon. So, tingnan natin. Genesis chapter 37, verse 21. Genesis 37 verse 21 to 22. Narinig ito ni Ruben at binalak niya ang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Ayun, iligtas ang kapatid dalhin sa kanyang ama. Kaya lang, hindi niya agad ginawa yung balak niya. Ang ginawa niyang desisyon, amen, ay hindi magdadala doon sa balak niya. So, maraming tao ang may intensyon na gumawa ng mabuti. O kailan sila nagkakamali? Kapag naghintay. Kapag pumasok yung tinatawag na delay. Mga kapatid sa Panginoon, isang importanteng bagay na pwede natin gawin ay magkaroon ng mabuting intensyon sa mga dapat natin unahin sa ating buhay. Pag wala kang intensyon, wala kang nakakbangan. Kasunod ng intensyon, mga kapatid, and desire, ay ikaw ay humakbang agad. Can we say amen? Amen. Kapag ka ikaw ay nabigo sa pagpili, may epekto yan sa iyo. Kung sino ka, sa destiny mo, at sa mga taong nakatingin sa iyo. Tingnan natin yung mga kapatid, yung panganib ng pag-antala. Sapagkat alam natin, ito ay kasinungalingan, dinadaya mo ang iyong sariling puso. Ito yung isa sa panganib ng pagkaantala ng iyong mga desisyon at ng iyong mga gawa. Ang tawag dyan ay partial obedience. Pinapakita mo lang, sumusunod ka, pero ang totoo, you are disobedient. Pinakita mo lang, pero alam mo naman sa sarili mo, hindi mo binigay yung 100% eh. Kaya, dyan, yan din ang palalagoy ng Diyos. Partial fruitfulness. Nasa church naman ako, tagal ko na, pero bakit di ganun kalago? Tanungin mo yung sarili mo, hindi ang Diyos. Kasi kung ano yung ginagawa mo, yun yung palalagoy ng Panginoon. Kaya kung partial lang ang iyong pagsunod, kalakalahati, kaunti, wala sa loob, nakita lang na ginawa mo, pero hindi mo binigay yung 100%. Alam mo ba yung mapapanganga yung nakakita? Grabe yung ginawa ng Panginoon dito. Kaysa doon sa mapapakamo, kaya hindi pa tinuloy. Hindi pa ginawang ano. Sinimulan na naman pero hindi pa inayos. Ano nga niya mga kapatid? Ano nga niya sinasabi ko? Amen. Alam mo yun sa iyong sarili, partial obedience yung ginawa mo. Hindi yun magdadala sa iyo ng mas mabuting bagay. Kasi ayaw mong ibigay lahat.
Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Sinasaktan mo lang ang future mo. Nagiging negative yung iyong pagtugon na mukhang mabuti para sa iyo. Tanda natin ito. Ang kaaway ng best ay good. The enemy of best is good. Mga kapatid, the enemy of best is good. Pwede mo lang gawin yung best. Pero yung good lang ang yung laging ginagawa. Alam mo, meron yung sa'yo. Yung pinakamagandang magagawa. Pero ayaw mong ibigay. Parang yung engineer na kaibigan mo dati. Ayaw dyan. Bakit? Gagamitin lang ako. Gagamitin lang ako. Pag yan ang nasa isip lang natin, mga kapatid sa Panginoon, hindi ka magbubunga. Kasi, ira-rationalize mo ang iyong obedience. Yung partial for you means complete. Hindi pwedeng mangyari yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Pwede mong ibigay yung full. Amen? Hindi yung normal. Parang bumili ka ng toyo. Di ba? Pag bumili ka ng toyo, normal yun, ayon sa kanyang presyo, nakabote. Meron yung agwat sa nguso. Pero ang fullness nun, yung nandun sa lid. Hindi yung may kulang. Nauna natin mga kapatid. Normal yun pag bumili ka, wala ka namang mabibili. Kung ang presyo nung bibilihin mo ay 10, doon lang yung sa 10, hindi pwedeng bibili ka nandun sa takip. Pero pag pinag-usapan ay puno, nandun yung sa lid. Amen ba mga kapatid? So, piliin mo yung mapupuno ka, mga kapatid. Yung ibabalik sa iyo ay puno rin. Hindi yung panglabas na itsura ang mahalaga sa Diyos, kundi yung mahalaga mong ginagawa sa iyong puso. Dahil ang gagawin ng puso mo ay yung pinakamabuti kapag pinili mo ay mabuti. Mas mabuti rin ang iyong makakamit, mga kapatid sa ating Panginoon. Kagaya ni Ruben. So iniisip na pala niyang ibalik ang kanyang kapatid, pinahulog pa niya. Pwedeng kinilig na niya. Tumigil kayo. Babalik ko na lang ito kay tatay. Pero pinili niya na ihulog, mga kapatid sa Panginoon. Bagamat alam natin ang plano ng Diyos, maaari sa buhay ginagawa mo ito. Mukhang maganda sa mata ng tao, pero alam mo may maibibigay ka pang lalong mabuti. Piliin mo yung lalong mabuti. Genesis chapter 37, verse 22. 37 verse 22 ng Genesis. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. So, yung iyong pag-delay, pwede mong kinokompromise ang iyong character. Pwedeng makilala ka ng tao na ikaw yung taong takot manindigan sa katotohanan. Ito, hindi tayo babanggain ito. Ano to, duwag to eh. Ano to eh, hindi niya kayang manindigan. Kaya, lalo kang tutoksoy, lalo kang susubukin. Kasi alam nila na hindi mo kayang ipaglaban. Pero kapag kaya mong ipaglaban, tatahimik ang kaaway. Aatake siya, sometimes tahimik na. Tahimik na. Kasi alam niya, ikaw ay naninindigan sa pakikibaka, mga kapatid sa Panginoon. Hindi kagaya nito. Magbibigay ka pa ng idea, pero yung idea mo, delaying tactics. O, kapatay, ihulog nyo na lang. So, pwede mong kinokompromise ang iyong character. Ikaw yung taong takot manindigan. So, tanda natin ito mga kapatid sa Panginoon. Pwede kang pumili, makita ng mga tao, ikaw yung taong may mabuting pagpili. Pinili mo si Jesus at hindi ka natatakot ipakilala siya. Hindi ka natatakot magalit ang mga tao sa iyo. Makilala lang nila si Jesus Cristo.
Amen ba mga kapatid? Piliin natin ang ating Panginoon. Piliin natin siyang ipakilala. Piliin natin ang buong pagsunod. Because partial obedience cannot be called full surrender. Ang bahagyang pagsunod ay hindi pwedeng tawagin buong pagsuko. Bahagya lang yung pagsuko. Ang full surrender, mga kapatid, ay full obedience. 1 Samuel chapter 15 verse 22. First Samuel chapter 15 verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa hain taba ng tupa. So nakita natin ito mga kapatid, sa halip na sumunod si Saulo mga kapatid sa Panginoon, si Saul mga kapatid, ay hindi niya pinatay ang mga kaaway, lalo na yung hari. Nang hinayang siya sa mga handog mga kapatid sa Panginoon. At dinala niya ito na mukha bang parang siya ay papaboran ng Diyos dahil nagdala siya ng sakripisyo o ng handog na materyal. Sa tingin niya ay siya ay kalulugdan ng Diyos. Pero dito, ang sabi dito sa ating binasa, sabi ni Samuel kay Saul, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi natutuwa ang Diyos sa handog lang, kundi doon sa tunay at ganap na pagsunod sa nagsalita. Pagsunod sa nagsalita. Pagsunod sa Diyos. Amen? Huwag kang gagawa ng sarili mong desisyon. Magtanong ka dahil ang gagawin mo ay may epekto ang iyong maling pagpili sa mga taong kasunod mo. Mga kapatid sa Panginoon. Magdadala ito ng pagsisisi at kahihiyan. O sa kanya. Natanggal siya bilang hari. Siya pa naman yung pinakamalaking lalaki. Yung mga tao halos nabalikat lamang niya. Pag siya'y tumayo ay nangingibabaw sa lahat. Isang dating taong takot biglang naging matapang dahil sa Diyos. All of a sudden, tinanggal ng Panginoon. You can be disqualified because of your partial obedience. Sabi ng Panginoon, walang nag-aararo ng palingon-lingon sa likod. Para sa obedience kasi. Ikaw ay susunod, gusto mong magpagamit, pero ayaw mong iwanan yung nakaraan. Amen, mga kapatid. Gusto mong sumunod, pero gusto mo yung kalooban mo ang masunod. Sabi ng Panginoon dun sa una, susunod ako sa iyo. Teka muna, walang mahiligan, kahit ang anak ng Diyos. Mga kapatid sa ating Panginoon, huwag mong payagan ang guilt feeling na pumasok sa puso mo at alipinin ka nito. Guilty ka, yung feeling mo lagi guilty ka. Alam mo ba na kaya nangyayari yan? Dahil sa kawalan mo agad ng pagsunod. Yung agad mong pagsunod. Kaya ka naging guilty. Kapag lagi yung mangyayari, aalipinin ka niya. Susumpatan ka niya. At kapag yan ay ginawa mo, gagawin mo ulit yan susunod. Nagawa mo ng number 1. Anong kasunod ng number 1? 2, teacher. Anong kasunod ng 2? 3 po, teacher. Nagawa mo ng una. Pag hindi mo yung pinagsisiyan, hindi ka na-deliver dyan, ulitin mo yan. Ayaw mo kasi sumunod. Ayaw mo magbago. Ayaw mo mag-decide. Gusto mo lang isusunod, pero may time. Delay yan. Susunod, gagawin mo ulit yan. Mas masama pa nga sa susunod. Kasi alam na ng Diablo, ang tactics mo, susulsulang ka niya. Hindi lang isang masamang spirito. Susunod, may kasama pang 7. Kaya mas maraming tukso sa iyo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, ang
pag-delay ay pinagsisisihan sa huli. May isang matandang lalaki at lagi nagsasabi dun sa bagong mananampalataya. 60 years old na yung lalaki. Kapag naririnig niya lagi pinapangaral yung mayo kayo at ipangaral ang salita ng Diyos, lagi niya sinasabi, naalala ko yan ang salitang yan, nung bago pa lang ako sa church. Alam ko may pagtawag sa akin kaya lang, matanda na ako ngayon. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, meron siyang pagsisisi. Hindi niya kamit yung pinakamabuting plano ng Diyos sa kanya dahil hindi niya tinayuan mula nung una. Lumipas ang panahon, 60 years old na, ang lumalabas na lang sa kanyang bibig, alaala ng kahapon. Ang kahapon, puro pagsisisi dahil wala kang ginawa. Wala kang ginawa! Pag wala kang ginawa sa panawagan, sinasaktan mo ang iyong sarili, ang iyong kinabukasan. At may epekto ito sa iba. Gagayahin ka nila. Gagayahin ka ng anak mo. Dahil nakikita nila, lagi kang nasa park. Anong ginagawa mo sa park? Nagsisiso. Gawa ng mga kabataan, di ba? Ang laki na. Tayo sa park. Siso, kahit malaki na. Anong ginagawa ng siso, di ba? Up and down. Lulubog, lilitaw ang Kristiyanong ayaw maglingkod. Kasi nga, ang tingin niya sa paglilingkod, pwede siyang tumigil, pwede uling maglingkod. Hindi kanya ng paglilingkod. Pwede itong magdala ng kapahamakan sa iyo, tragedy. Akita natin sa magkakapatid. Buti na lang, mabuti ang plano ng Diyos. Yung masama nilang inisip sa kanilang kapatid, ginawa ng Diyos na mabuti. Ano yung amen? Pero may epekto yun sa kanila. Si Joseph nakasuot na parang hari, pangalawa sa namamahala. Pero sila gutom na gutom sa kanilang sariling lugar. Dumaranas ng 7 taong kahirapan dahil sa mga maling desisyong ginawa sa buhay. Your delay can affect your money, affect your health, relationship, your career, your ministry, your family. It will bring danger, mga kapatid, because you are losing your opportunity. Tanda natin ito, a true blessing is when opportunity comes, meeting preparation. Ulit-ulit mo na yan. It's not luck, it is true blessing. You are prepared enough, and then when the opportunity comes, you are blessed. Why? You can respond immediately in the calling of God, kasi you are prepared. Hindi mo sasabihin, hindi pa po ako handa. Ay, naghahanda ka. You are praying daily, reading your Bible daily, giving your testimony to someone, somebody, in your friend, in your job, in your business, in your family, taking care of your testimony. Amen? Meron kang daily interaction sa Diyos. Nagpa-fasting ka, humahayo ka, you're caring for others, you're helping for others. Dumating ngayon ang opportunity, tinatawag ka ng Diyos para ipagawa sa iyo ang isang mas malaking bagay. Praise God, opportunity po yan. Wala po akong karapatan para sa bagay niyan, pero salamat po sa pagkakataon. Pero pag hindi ka handa, hindi pa siguro ngayon. Maybe next year. Ano yung say, man? Kaya kailangan natin, ang isip natin, mga kapatid, ay nasa kalooban ng Diyos. Nasa kung ano yung nais ng Panginoon para sa iyo. Isipin natin yung mas mabuting bagay. Amen? Maganda yung ikaw ay nag-iisip ng mabuti, pero lalong mabuti yung mag-isip ka ng mas mabuti. Amen ba, mga kapatid?
Naalala ko nga ito nung nakaraan, sabi ko nga sa inyo, nung iniisip natin yung inihipon natin na pambayad sa building. So, pinag-pray natin yan. So, hindi ko alam na naghahanap na pala si Pastor Boyet ng ipapadala sa Thailand. Dalawang beses niya ako kinausap, ang iniisip ko yung problema. Meron palang iniisip siyang mas mabuti. Nung nakita niya si Pastor Maro, nagtinginan lang sila. Ito ang kinausap ng Diyos. Laman ang isip ko nun yung para sa church dito. Pero kung naisip ko yung ina-announce niya, kakausapin kayo ng Panginoon. Kaya pala kinausap niya, wala kinabukasan. Kumusta? Pastor, ayun pa rin po eh. Diba? So, dapat ang isip natin hindi preoccupied ng pangangailangan lang. Isipin natin yung lalo pang dakilang bagay. Ganun si Amen? Kaya yung preparation, kailangan natin ayusin. Kailangan natin ihanda ang ating sarili, mga kapatid sa ating Panginoon. So, pwedeng magdala ng damage sa atin kapag ikaw ay nagdi-delay, ayaw mong maglingkod, madamage ang iyong pamilya, maglamig ang iyong mga anak o ang iyong mga inaakay dahil ikaw ay malamig din sa panawagan ng Diyos. Yun ay nangyari kay Ruben, nasaktan ng kanyang mga kapatid sa ating Panginoon. Ang kanilang tatay ay nangulilang lubos sa kanyang anak na ang nasa isip niya ay patay na for 20 years. 20 years ang nasa isip niya, patay na. Kaya sa ating pagtatapos, piliin natin ang mabuting pagpili. Ganun siya, man? Choosing the right. Choosing right. Choosing right. Sapagkat may pag-asa sa bagay na ito. Yung lumago ang relasyon mo sa Panginoon. Pwedeng lumago ang relasyon mo sa Panginoon kapag pumipili ka ng mabuti. Dahil ang gusto mo, mapalapit lalo sa Panginoon. Mapalapit sa iyong pastor, mapalapit sa church, amen, sa kapatirang lalaki, kapatirang babae, kapag lalaki, hindi yung, pastor, napalapit na po ako. Kanino? Kay sister. Hindi. Mapalapit ka sa Diyos, mapalapit ka sa church, mapalapit ka sa iyong pastor, okay, disciple. So maglingkod, malayo ang puso mo sa iyong pastor. Hindi ka makakapaglingkod. Mga kapatid sa ating Panginoon. Maglingkod ka, mga kapatid, isurrender mo ang lahat sa Diyos. Amen? Sa bagay na ito, pinapayagan naman ng Diyos yung pagsisisi. Kapag naunawaan mo, meron kang nabigo, meron kang na-delay, meron kang inantala dahil ikaw ay natakot magdesisyon, kapatid, huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang buhay mo. Magsisi ka. Bumawi ka. Magdesisyon ka. Itama mo ang iyong damdamin, itama mo ang iyong gawa, ang iyong pag-uugali, amen, ilapit mo sa ating Panginoon, hindi yung feelings mo ang iyong sinusunod, sapagkat yan ang panawagan ng kaligtasan sa atin. Nung ikaw ay ligtas ng Panginoon, tayo, tinuturuan tayo ng mabuting pagpili. Sa paano paraan? Pinagsisisi ka. Pinapaunawa sa iyo ang mali, talikuran mo at piliin mo ang banal at ang matuwid. Kaya si Amen? Dahil ang kaligtasan ay pagsuko ng iyong kalooban sa Diyos. Pag walang full surrender of your will to God, alam mo lang na si Jesus ay Kristo pero ayaw mong magtiwala sa Kanya. Sabi ng isang pusakan, kung ikaw talaga ang Kristo, ibaba mo yung sarili at ibaba mo kami. Iba eh. Ang paggawa natin ng mas mabuti, tatanggapin tayo. Pag ang mabuting ginawa natin ay bukal sa loob, hindi pa sikat, hindi pakitang tao,
Alam mo, magandang espiritu. Magandang espiritu kasi ipipresent mo yung sarili ng masaya. Amen. Pero kung ikaw mismo hindi mo ma-present ang sarili mo, alam mo may ginawa kang mali. Ginawa mo yung isang bagay, ang gusto mo, ikaw ang makita. Pero kapag hindi mo rin naman ginawa ang mabuti, lalo yang magpapahamak sa iyo, hindi ka matatanggap. Genesis chapter 4 verse 7. Malapit tayo tapos. Sunod ito, Matthew chapter 5 verse 37. Genesis chapter 4 verse 7. Sino po ito? Ay si Natalie yata. Umakyat na. Ang sabi nito, kung ginawa mo ang mabuti, o kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Ayan o, at kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Subalit kailangan madaig mo ito. Kailangan mong madaig ang kasalanan. Kahit na nagkamali ka nung una, hindi ibig sabihin, mali na naman ang gagawin mo sa kasunod. Kailangan mong magsisi. Piliin ang mas mabuti. Dahil kung hindi, susundan ka ng kasalanan. Para gawin mo ulit ito. So, unang ginawa ni Cain, naghandog siya ng hindi karapat-dapat. Ay dapat nagsisi siya. Abel, pahingi nga ng handog o pahingi nga ng tupa para meron din ako sa susunod na taon na ihahandog sa Diyos yung may bahid na dugo at buhay. Isasakripisyo ko ang mas magandang alay para sa Diyos. Eh di ginawa niya eh. Hindi na nga siya kinalugdan, pinatay pa ang kapatid. Tandaan mo ito, ulitin ko. Kapag ikay nagkamali at hindi mo pinagsisiyanan yung pagkakamali, gagawa ka ulit ng mali. Yan o. Sinusundan ka ng kasalanan pag hindi pinagsisiyan. Kasunod. Kaya kailangan ka magsisi. Or, hindi lagi nagsisisi. Gawin mo yung mabuti. Hindi dahil may altar call naman. Mag-altar call na lang ako. Hindi na naman pwedeng, hindi ka nag-altar call dahil meron naman siguro akong ginawang mabuti. Hindi ka nga tiyak mag-altar call ka na lang. Pagpakumbaba ka, kalulugdan ka pa ng Diyos. Dahil dito natin nakikita ang layunin at plano ng Diyos sa atin, matapos natin ang ating karera sa mas mabuting landas. Kagaya ni Joseph, pinili niyang magpasakop sa plano ng Diyos, sa intensyon ng Diyos, sa desire ng Diyos. Kaya, imbitahan mo din ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong plano. Lord, yun na pong plano mo, hindi yung plano mo. Amen? Kapag plano ng Diyos ang pinili mo, hindi magtatagal ang iyong pagpapadesign mo. Hindi magtatagal. Amen? Matututo ka. Ikaw ay sasangkapan. Kasi natuto ka sa kalooban ng Diyos. Nagkaroon ka ng pagsuko. Pagka hindi ka sumusuko, tatagal ka lang at tatagal. Hindi ka pwedeng makipag-negotiate sa Diyos. Hindi ka pwedeng magbigay ng contract mo sa Diyos. Lord, this is my contract, I will serve you. No. Ang Diyos ang magbibigay ng kontrata sa iyo. Siya ang nakikipag-negotiate sa iyo, hindi ikaw. Hindi ikaw ang magbibigay ng kondisyon sa Diyos. Tayo ang binibigyan niya ng kondisyon na dapat mong sundin. Hindi yung ang Diyos ang susunod sa gusto mo. Diyan ka dapat pagsimula. Mabuting pagpili. Amen? Pagsisisi. Pagsabi ng yes. Pagsunod sa ating Panginoon. Pananampalataya sa kanyang mabuting kalooban. Focusing in life with obedience. Gusto ko na ng buhay na mas unurin sa Diyos. Matthew chapter 5 verse 30.
37 pala, 5:37. Tapos, panguli, Matthew 10:18 to 20. 5:37. Matthew chapter 5 verse 37. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Ang idadagdag pa doon ay buhat na sa pasama. Nangangako ka na ang hindi mo naman talaga mapupulfill, magagampanan, kayabangan na yan. Katigasan ng ulo, pagtitiwala sa sarili, kawalang pampapasakop, mga kapatid sa ating Panginoon. Ang kailangan mo, ulitin ko, kapag ikaw ay nagkamali, magsisi ka, magsuko ka ng buhay mo sa Diyos, sabihin mo, yes, God, ngayon na po. Tandaan mo, kapag ikaw ay nagkamali, that is a fixable problem. Maayos pa yan. Malibang ayaw mo magpaayos. Pero ang problema mo, gusto kong sabihin sa iyo, maaayos pa. Okay? Ang problema natin, maaayos pa. And there is no safest place aside from the will of God. Wala nang pinakaligtas na lugar kundi yung ikaw ay nasa ilalim ng perpektong kalooban ng Diyos. Yan ang ligtas na lugar. Wala na. Kung magtatanong ka saan ang safest place in the world, Amen. under the will of God. Amen. Saan ba pinakaligtas na lugar sa mundo? So kung puntahan, sa kalooban ng Diyos. Amen. Habang nasa kalooban ka ng Diyos, gagawa ang Diyos ng pagliligtas sa buhay. Kahit makasalubong ka ng leon. Amen? Kung hindi mo patayin ang leon, ay palayasin ng leon. Para kang si Samson o para kang si David. Kahit mapaharap ka sa isang babaeng hubad, para kang si Joseph. Amen? Tatakasan mo ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Ikaw ay magkakaroon ng mabuting pagpili dahil ang Espiritu ng Diyos ay suma sa iyo. Nagkakaroon ka ng mabuting testimony dahil ang Panginoon nangungusap sa buhay mo. Hindi yung ang mga desisyon mo ay palaging nagkakamali. Sumasabay ka. Matthew chapter 10 verse 18 to 20. Matthew chapter 10 verse 18 to 20. Si Brother Jerison, panghuli. After nito, ano ka na kapatid ha? Hintay ka rin. Sabi sa Matthew 10:18 to 20, at kakalagkarin nila kayo sa maharapan ng mga gobyerno at mga hari dahil sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Sabi sa 19, ngunit kapag kayo ay bigay sa kanila, huwag kayong mangamba kung paano kayo magsasalita o ano ang inyong sasabihin, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Sapagkat sabi sa 20, hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu na inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So mapapansin natin dito, mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay pagdadala sa atin sa destinasyon na nais ng Diyos para sa atin. Amen? Makakarating ka sa iyong perfect destiny according to the perfect plan of God, mga kapatid, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Hindi mo pinagtatanggol lang ang sarili mo, kundi pinapayagan mo ang Diyos ang mamahala sa buhay mo. Kagaya ng mga lalaking ito. So, tandaan natin ito, mga kapatid. Pumili tayo ng mabuting pagpili upang makarating tayo sa destinasyon na nais ng Panginoon. Pwede kanyang pagtiwalaan, pwede kanyang gamitin upang makarating sa kanyang ganap na layunin. Ulitin ko ito sa ating pagtatapos.
Pwede ganyang pagtiwalaan kahit di ka katiwa-tiwala. Congratulations. Pwede ganyang gamitin kahit di ka namang kagamit-gamit para makarating sa perpektong plano ng Diyos. Kailangan lang magpasako, sumunod. Pag hindi ka makakarating doon. Akala mo lang okay yan, pero may mas maganda dyan sa kanihinatan mo. May mas maganda pa dyan sa nangyayari sa iyo. Yun yung nagagamit ka ng Diyos sa kanyang ganang na layunin. At alam mo yun. Kapag ikaw ay nakasaklang pa, marami ka pang duda, yan yung, it's not a perfect will of God. Gusto ng Panginoon, makita mo, na kahit kinakaladkad ka, kahit sinisiraan ka, binabato ka, pinagsasabihan ka ng masasakit na pananalita, dahil sumusunod ka sa Diyos, merong Panginoon na magtatanggol sa iyo, maiingatan ka, makakarating ka sa orihinal na plan ng Diyos sa buhay mo. Can you say amen? Kahit ang tingin sa iyo ng iba ay nagkamali ka ng desisyon, isinuko mo ang iyong buhay, meron kang sa tingin ng sanlibutan ay perpektong career, masayang pamilya na namumuhay ng simple sa sanlibutan, pero sumunod ka ngayon. Amen? Kahit ano pang sabihin sa iyo ng sanlibutan, kapatid sa Panginoon, mas perpekto sa kalooban ng Panginoon. Tansin niya, nasa harap sila ng panganib, nasa harap sila ng paglilitis, pero hindi sila ang nagsasalita. Pinapaliwanag nila ang kalooban ng Diyos. Si Pedro, si Pablo, pero nagsasalita sila ayon sa ganap na kalooban ng Panginoon. Hindi nila pinagtatanggol ang kanilang sarili, kundi ipinagtatanggol sila ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Ilang beses na hulong, pero ilang beses din iniligtas ng ating Panginoon. Nakita natin si Evangelist Hans Smith, binaril sa ulo. Ngayon, nasa ministry na ulit, nagdadrum, buhay, amen. Nanalangin sa Kanya ang maraming mananampalataya sa buong mundo. Hindi lamang sa atin, hindi lamang sa Father's House, kahit sa ibang ministry, ipinanalangin siya mga kapatid sa Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos in different part of the world na nagtitiwala sa Panginoong Hesus, nakabalita sa nangyari sa Kanya, ipinag-praise siya. He was moved by the Holy Spirit. Nabuhay siya mula sa pagka-comatose, amen. At siya ngayon ay nasa gawain na ulit, nasa church na ulit, sa tulong ng Diyos. Ikaw, kapag nasa ilalim ka ng kalooban ng Panginoon, maiingatan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagpila ka sa Okay, so sino ang merong take home sa ating pinag-aralan? Take home, ibig sabihin ay mabuting pag-ani ng aral na ating napag-usapan. Hallelujah. Sa online, hanggang dito lang muna, tapos na yung ating pag-aaral. Feedback na lang ito sa pag-aaral. Ano yung ating napag-aralan? Sige, pwede na natin paki-shut down, kapatid. So, simulan natin. Si Brother Lando, anong